Kumusta mga ka-graphics? Graphic design ideas nga po pala. Sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang crop tool ng Adobe Photoshop. Sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at pindutin na rin po ang notification bell for more graphics tutorials na para po sa inyo. Maraming salamat po. Umpisahan na po ang ating tutorial sa crop tool. So, punta po tayo rito. Left click po. Makikita po natin ang crop tool. Pagkatapos po, right click. Piliin po natin si crop tool. Left click po natin. Ayan po. Makikita po natin yung simbolo ng crop tool. Ito po ang mga puti sa tabi niya. At pagkatapos po, meron po tayong makikita rito na ratio. Left click po natin itong drop down arrow. May makikita po tayong ratio, weight times height resolution, original ratio 1:1 square, 4:5, 5:7, 2:3, 16:9, and so on po. So magsimula po tayo sa ratio. So sa ratio po, makikita po natin wala pong mga height at saka width na nakasulat po rito. So ibig sabihin po ng ratio lang ay naka-clear siya. Clear po siya. So ang gagawin na po natin malaya po tayong i-drag ang ating crop. Halimbawa po, ito sa taas, i-drag mo natin pababa, left click, long press, pagkatapos po, i-drag po natin ang mouse pababa. Ayan po. So, napapansin nyo po, ang gumagalaw lang po ay yung taas lang. Okay po. So, dito naman po tayo sa baba. Left click, long press, i-drag po natin yung mouse natin pataas. Release po. Ayan po, nakikita nyo po. Yung sa baba lang din po ang gumagalaw. Pagkatapos po, punta po tayo rito. Left click, long press. Tapos i-drag natin yung ating mouse doon sa dito po. Ganun din po sa kabila. Left click, long press. I-drag po natin yung mouse papunta po rito. Ayan po. Nagkaroon na po tayo ng crop na sizes na gusto natin. Ngayon po, ang gagawin po natin ay i-press enter po natin para makita po natin yung image na ating na-crop. By the way po, ang crop tool ay ginagamit din po sa paggawa ng mga graphics ng mga graphic designer ng Adobe Photoshop.
So, hintayin lang po natin ng konti. At ito na po ang resulta ng ating na-crop na image. Okay po. So, nakagawa na po tayo ng crop ng example ng crop. So, ang gagawin natin ngayon, press po natin ang control sa ating keyboard. At pagkatapos po ay letter Z. Control Z. Ito po. Para makabalik po tayo doon sa ating original image. So, punta po tayo rito sa ratio ulit. So, makikita nyo po itong W times width times height. Width times height times resolution. Ganin din po siya gamitin. Halimbawa, i-click po natin siya. At meron po tayong makikita dito po na naka-crop na siya at i-adjust na lang natin. So, long press, left click. Ganun pa rin po. Dito po ay napapansin nyo kapag pinapalaki po natin yung ating crop ay lumalaki din ang kanyang mga side sizes. Halimbawa kung paliliitin po natin lumiliit din yung bawat side niya. Ayan po. Kung halimbawa naman ay yung image mo ay rectangular, katulad nito, ito po ay perfect po para sa image na rectangular. So, meron po siya ditong naka-size height 5 inches, tapos width niya ay 3 inches. Naka 300 pixel per inch po siya. Okay po. So, try po natin sa iba, dito sa 1:1. Itong 1:1 po ay square siya. So, makikita nyo po dito ay square po siya at magkaparehas po ang kanyang sides. So, halimbawa po kung ito ay i-drag natin, halimbawa po long press, drag natin siya pataas pababa, yung size niya bawat side ay parehas lang din. So, pwede din po ito siya sa ganito klaseng mga images. Halimbawa, i-adjust po natin ang image. Ito po. So, ilagay po natin dito sa gitna. Ayan. So, nakikita po natin nagkakaroon siya ng equal side yung pagka-crop natin. Okay po. So, halimbawa po, dito naman po tayo sa 4:5. Left click po dito. Ito po ang nangyayari sa 4:5 natin. So, kung halimbawa, i-drag po natin itong crop niya by pressing long press left click. Pagkatapos po, i-drag natin pataas. Ayan po. At pababa. So, nagbabago rin ang side niya, sizes ng side niya. Ayan po. Magagamit din po ito kung halimbawa yung image mo ay nababagay din doon sa sizes ng crop mo. So, ito na po yun. Mayroon siyang 4 na height tsaka 5 na width. Ayan po. So, sa iba naman po tayo, sa 5 or 7, ganun pa rin po. Kung i-drag natin siya, left click long press. Ayan po yung size niya. So, magkatulad lang din yan po dito sa 2x3 at dito po din sa 16:9. Okay po. So, dito po naman, makikita nyo ay may mga number siya. So, kung gusto nyo pong hindi lagyan ng mga numero or ng mga sizes, pwedeng i-press lang po yung clear. Ito po banda rito ang clear. Click lang po ang clear, left click. At mawawala na po yung mga sizes niya. Ayan po. So, halimbawa po, apply natin dito sa ratio sa 1:1 square. So, halimbawa, i-drag natin ito, left click, long press, drag natin pataas. At ito rin, i-drag natin pababa. So, nakakaroon tayo ng equal side.
Tapos po ay gawan po natin ng crop ha. Example po. Press enter po natin. Click po natin tsaka press enter po natin. Para makita po natin ang resulta ng 1:1 square na ating ika-crop na image. Ayan po ang resulta niya. So, napakaganda po. So, ang ginawa po natin, kinrap natin siya, pagkatapos press enter lang po natin. Okay po. So, ibalik po natin sa original image, Ctrl Z po. Ayan lang po. So, ulitin ko po ha. Punta lang kayo dito sa crop tool, tapos crop, by pressing crop tool, tapos pili lang po kayo rito. Halimbawa po ito ang napili nyo, si 1:1 square, left click nyo lang. Pagkatapos pwede na po kayo mag-adjust by pressing left click, tapos long press siya, i-drag nyo lang ng ganun. Pagkatapos po click nyo lang dito ang mouse, tapos i-press enter nyo lang. Halimbawa po ito, click natin. Ayan po. Tapos, once click po, i-press enter lang po natin. Magre-reading na po yan siya. Ayan po. Sa mga ibang mga laptop po ay napakabilis po mag-reading niya. Sa ibang mga laptop din ay hindi. So hindi po makaparehas sa kanyang ang progress po ng ating pagpa-process. So yun na po ang ating kinwrap na image. So balik po tayo sa control niya tsaka Z sa ating keyboard, letter Z as in zebra, para bumalik po tayo sa ating original image. So mga graphics, hanggang dito na lang. Sana po ay may natutunan po kayo sa tutorial natin. Mag-practice lang po tayo at magpakonti-konti at magiging expert din tayo kalaunan. So magpasalamat po tayo sa Diyos mga ka-graphics na andoon sa itaas, yung Diyos po na hindi nakikita, dahil kahit paano po ay mayroon tayong skills. So hanggang sa susunod na tutorial po mga ka-graphics, at maraming salamat po sa inyo.